Manalo. Magandang hapon mga kapatid. Nandito na naman po tayo sa ating second service at may babasahin lang po ako dito sa Awit. Awit 108, verse 1 to 4. Sabi niya, nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. O magsigising na nga kayo, mga lira at alpa. Tumugtog na nang hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mo'y walang maliw at abot sa kalangitan, na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. Yes, Lord. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Buong katapatan ng ating Panginoon, pag-ibig niya ay binigay sa atin. So, sa oras na ito, tayo ay yuyuko at damhin natin ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Yes, Lord, purihin ka namin, Panginoong Diyos. Ikaw ng aming Ama, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, ikaw ang aming tagapagligtas. Purihin ka namin, Panginoon, sa puso namin, buong kaluluwa at buong kaisipan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, sa hapong ito. Ano man, Lord, ang nakita mo sa aming karumihan, sa aming isip, pananalita at sa gawa, Lord, patawarin mo po kami upang kami patuloy na magpuri at mag-aalay sa iyo, Panginoon. Lord God, ang aming mga kasamahan na wala pa dito, padatnan mo sila, Lord, ng mapayapa, may kagalakan, Panginoon, sa kanilang puso. At Lord, ang lahat na ito, ihahandog namin ito, Panginoon, sa iyo. At maingat namin ibabalik sa iyo ang papurit pasasalamat sa ngalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen and amen. Tayo ay magpuri. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Handa na po ba tayong sumamba sa ating Panginoong Diyos? Lahat ay sumigaw na malakas na Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay higit pa sa lahat ng yaman ng mundo, lahat ng tagumpay, ikaw ay higit pa sa buhay. Purihin ka, O Diyos. Come on! Gala, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, Panginoon, sa buhay. Ang iyong gala, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Nagkataon, ika'y kapiling ko, hindi pagpapalit sa bilang o ginto. Wala nang papantay, wala nang higit sa'yo. Sa aking pagsamba, alay kailan pa man, karapat-dapat at sapat ng dahilan. Wala nang papantay, wala nang higit sa'yo. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Palakpak natin ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah!
ang pagkakataon. Ika'y kapiling ko, hindi pagpapalit sa pila ko. O ginto, wala nang papantay, wala nang hihigit sa'yo. Sa aking pagsamba, alay kailan pa man, karapat dapat kang sapat ng dahilan. Wala nang papantay, wala nang hihigit sa'yo. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig ko'y higit pa sa buhay. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig ko'y higit pa sa buhay. Ikaw, Panginoon, na higit na, sapat pa sa buhay namin, Lord God. Hallelujah! Huh. Di manyanyamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 oh. Di mangyayamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na kung pangangailangan. Higit pa kung inasahan. Oh, wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa,
biyaya mo'y sagana at umaapaw. Come on, church! At higit pa. Oh, sapat na sa lahat kung pangangailangan, higit pa sa lahat kung inaasahan. Oh, wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Oh, wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Oh, wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Oh, 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 oh. Purihin ka, Panginoong Yesus. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na banal. Sapagkat siya ay higit pa, sapat na at higit pa sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At kami ay natagpuan ng pag-ibig mo nung mga panahon na hindi pa po kami kaibig-ibig, O God. Salamat, Panginoon. At kami natagpuan, Panginoon, ng inyo pong presensya, ng inyo pong liwanag sa gitna ng kadiliman. Salamat, Panginoon, tinawag niyo po kami, niyakap at tinawag mong anak. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nakukulang. Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa
ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Come on, church. Nagbuwan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo. luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, Jesus, ako'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago na pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Salamat, Panginoon. At tunay nga na sa tuwing kami ay tumatawag sa iyong pangalan, ikaw ay tumutugon. Kami ay iyong kinakatagpo. Sa tuwing kami ay nasa dakong lihim, lumuluhod, nagpapakumbaba, umiiyak, dumadaing sa lahat ng mga pagsubok na aming kinakaharap, nananalangin sa iyo, Panginoon. Alam po namin na kasama po namin kayo. Alam po namin na naroon kayo nakikinig sa amin, Lord God. Alam po namin, Panginoon, may nakikinig sa amin sa tuwing kami ay nananalangin. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pamasta. Ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
Panginoon, anong kabuluhan ng yaman ng mundo, ng tagumpay ng mundo, kung wala si Jesus sa buhay ko? Ito ay walang saysay, sapagkat sa'yo lamang po namin tunay na matatagpuan ang tunay na kagalakan. Kaya sa araw na ito, hayaan mong ialay namin ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri sa'yo, at hindi kami mahiyang ipagsigaw sa mundo na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Dumating man ang araw, palikuran kami ng mundo, kami hindi mangangamba, sapagkat kami nananalig sa pangako mo na kami hindi mo iiwan, hindi pababayaan. Ikaw ang aming Diyos, aming tagapagligtas, at hindi magbabago, magpakailanman. Papuri ko, tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo, lilim at sasamba sa dakong lilim, mananatili sa'yo, lilim ng masumpungan sa dakong lilim, at sasambahin ka. sa dakong lilim, mananatili sa'yo, lilim ng masumpungan ka. Sa dakong lilim, mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka. Sa dakong lilim, mananatili sa'yo, lilim ng masumpungan ka. Sa dakong lilim. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Puri ka, Panginoon. Bawat tribo, ng bawat dila, ng bawat lahi, sapagkat ikaw ang aming Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, sa tunay, ikaw ay di nagbabago. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa inyo pong banal na presensya. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagsama sa aming pagpupuri at pagsamba. Ramdam nga po namin, Panginoon, alam po namin na pati ang mga anghel sa kalangitan ay nagagalak at sumasabay sa pagpupuri ng inyong mga anak, sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay karapat-dapat ng aming pagpupuri at pagsamba. At ang lahat ng ito ay para sa iyo lamang ang aming Panginoong Yesus, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen. Lahat po ba tayo ay nagalak sa pagpupuri sa pagsamba sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. At ang kagalakan po na yan, share din po natin yan sa iba. Amen? Habang inaawit po natin higit pa, sapat na at higit pa, sapagkat ang Diyos sa buhay natin ay sapat na at higit pa. Ang mga biyaya niya, sapat na at higit pa. Amen? Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di magtatakot sa Panginoon.
pangyayari. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di matitigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasahan, wala nang ang mahigit pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matakot sa pangyayari, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapitigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, oh, ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasahan, kung wala nang ang mahiling pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana, umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasahan, wala nang ang mahiling pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, wala nang ang mahiling pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, wala nang ang mahiling pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Palakpakan natin po ang Diyos. Hallelujah. Praise God! Praise God! Magandang hapon sa lahat. Settle down. Pinagpala ba ang lahat? Amen. Dahil pinagpala tayo, lahat tayo ay magpasalamat sa Diyos. Lahat tayo ay magpuri, magpasalamat dahil sa Kanyang kagandahang loob, dahil sa Kanyang mga pangako na itinupad na. Kaya, ngayon, sino ngayon? Unahan lang to ha. Okay. Si Miss Evelyn, siya ay magpasalamat. Lord, salamat po sa lahat. September po ang aking birthday month. November, anniversary ko kay Lord. Yang dalawa, of course, pati February, kasi ako'y blessed single. For the Lord. Yan tatlong season ng aking buhay, very special. Of course, also, Holy Week. Dahil, di ba, yun ay tungkol sa pagkabuhay ng ating Lord. Na kung siya ay hindi tunay, bawat relihiyon na tinatawag siya, wala, kasi hindi siya nabuhay eh. Ganun yung iba, di ba? Mga pinaniniwalaan nila pero nanatiling patay.
Nagpapasalamat ako ngayong birthday month ko. Bakit po? Hindi dahil yumaman ako, tumalino, gumaling, maraming premyo. Nagpapasalamat ako sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ng buhay ko, ang sabi ng Lord sa akin, anak, next year, may benefits ka na. Kasi po, 60-year-old na. At matutulungan mo ang pamilya mo, yung pangako mo sa ama mo, may pangako po ako sa ama ko, may pangako ko sa ina ko, may pangako ko sa kuya ko, yung isa ko pong half-brother na namatay na matutupad ko. Hindi ko po yun tutuparin dahil tao sila. Tutuparin ko po yun dahil mabuti yung mga pinangako ko sa kanila. At di ba lahat ng mabuting bagay ay galing sa Panginoon. Gusto ko sabihin sa inyo na hindi nakakahiya magkawang gawa. Oo, hindi tayo ililigtas niyan. Subalit, karapat-dapat at nakakarangal ang magkawang gawa. Bakit? Sapagkat ang Panginoon nung nandito sa lupa, hindi siya nandito para enjoy ang sarili niya. Katulad din ng tinuturo sa CMAD, nandito kami hindi para mag-enjoy, mag-entertain, kundi para bigyan siya ng pagpapala. Kaya po ngayong birthday month ko, gusto ko sabihin sa inyo, pray nyo, matuloy, umabot pa yung buhay ko hanggang next year. Kasi nga po, yung matagal ko ng promise sa parents ko, tsaka sa namatay kong kuya, makakatulong kay ate yun, magagawa ko na. Ngayon, hindi ko talaga magagawa. Salamat po sa Panginoon na dinagdagan pa niya ako ng panibagong buhay. Thank you, Lord. Ayan, amen. Thank you, Evelyn, sa mga mabuting layunin sa buhay. At yan ay tutugunin ng ating Lord. Kasi kung ano yung ninanais na ating puso, siya yung mangyayari. At ang pangako ng Panginoon ay, di tayo niya pababayaan. Okay, sino pa? Yes, si Madam Pascualita Disuyo. Ay, sorry naman. Magandang hapon po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa Lord kasi kahapon po, alis sana kami nila pastor, nagpapaluto sa akin. Ngayon, yung anak ko, papasok at saka yung manugang ko, aalis na sila. Pero sabi ko, bakit kaya nakakaamoy akong sunog? Tiningnan ko sa mga kapitbahay ko kasi nag-blender nga sila. Tiningnan ko, wala naman. Ngayon, nung aalis na yung manugang ko at saka yung anak ko, sabi ni Angel sa akin, sabi niya, ma, bakit namatay yung ilaw? Sabi ko, hindi ko alam, pero nagkaamoy ka ako kung sunog. Ngayon, tiningnan nila yung doon sa kabila sa akin. Naku, nasusunog na yung wire. Talaga na, minervyos talaga ako. Kahit kahapon, kahit aalis ako, hindi ako nakaalis kasi nangihina talaga ako sa nervyos. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi iningatan pa rin niya yung bahay. Dahil kung ako aalis din ako eh. Ay paalis na yung dalawa. Sila lang, yung mga tulog pa. Sabi ko, hala Lord, maraming salamat talaga sa pag-iingat mo sa amin. Dahil kung nakaalis na yun si Ronald at saka si Angel, at ako iaalis din, mga tulog sila, ano na kaya ang nangyayari kaya? Salamat talaga sa Panginoon dahil iningatan pa rin kami. Thank you, Lord, sa pag-iingat. Amen. At iingatan ng ang mga Kristiyano ay iingatan ng Lord talaga. Okay, tayo din ay mag-ingat din sa ating mga pamamahay. Check din tayo kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Okay, sino pa? Oh, yes, man. Sister pala, mom. Sister, sorry. Thank you po. Lord, thank you po sa lahat-lahat. Lord, ayaw ko na po sana umiyak. Pero naalala ko po talaga yung mga nakaraan sa akin, lalo na po nung bless po nung linggo. Sobrang sakit po talaga sa dibdib ko. Kasi 2023 po, nanganak ako September 3. Pagdating ng September 5, namatay po yung anak ko. Pagdating po nung October 17, may dumating po sa amin na nakasuhan po yung anak kong PWD kasi nakasapok siya.
Bago sabi po nung nanay ko, paano yan? Paano aatin ng imos yan? Kasi diniretso po kami ng imos, hindi po dumaan ng barangay. Sabi ko doon sa mga pulis, kung makukulong po yung anak ko habang buhay, ako na lang po yung ipakulong nyo. At sasama po ako sa anak ko kasi ayaw ko nang maulit na mamatayan pa uli ng anak. Kasi yung anak ko na yun po yung nagbimintinas ng gamot. Bago pagdating po ng November, nagkasakit naman po si Junlo. Sabi po ng doktor ay cancer. 2023 po, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pagdating po ng 2024, sabi ng doktor sa amin Pag check up po ni Junlo, sabi po sa akin nanay, huwag kang umiyak, huwag mo ipakita sa anak mo na napapanghinaan ka. Sabi ko, Dok, hindi ko po mapigil yung sarili ko. Bago po yung kaso po ng anak ko, ibinalik po sa barangay kasi nakarating po kami ng imos. Sabi, hindi pwede itong kasuhan, di ba nakita ng barangay nyo to? Kung anong mayroon tong taong to. Kasi kita po sa anak ko na may kapansanan po talaga siya. Pagdating po nung sabi ko, yung kay Junlo naman po, sabi ko Dok, may chance pa po ba siyang gumaling? Sabi po sa akin, kung yung anak mo nga lumalaban, ikaw pa yung napapanghinaan. Pero thank you talaga, Lord, kasi nung time na nakalbo na siya, nanlagas yung buhok niya. Kahit po, mahirap lang kami, marami pong tumulong sa akin. Bago nung 2024, thank you po talaga sa taong tumulong po sa amin kasi yung time na noong time po December 23, wala po talaga kaming makain. Sabi po ng anak ko, Mama, gusto kong kumain ng tusino. Sabi ko, anak, paano mangyayari ito? Wala naman tayong pera. Pagdating po ng 1:00 ng hapon, may naghanap sa anak ko, si Ate Tess. Sabi po sa amin sabi po niya sa akin, nasaan daw po yung anak ko? Sabi ko po, nasa labas. Nandun po Kalapia. Pag uwi po nung anak ko, may dala na po 1,000. Sabi nung anak ko, Ma, bibili ako ng tusino, 3 balot. Sabi ko, saan natin lulutuin yan? Sabi ko, wala tayong uwi lang tayo. Saan tayo mag-aapoy? Inaaway tayo ng kapitbahay natin. Sabi, Mama, doon sa taas. Ang ginawa ko po, nagsiga po ako ng apoy sa taas bago tinanong ko po yung anak ko, Nak, saan galing yung pera mo? Sabi, Mama, biyaya ni Lord. Bumili po siya ng 3 balot na susino bago pumunta po siya ng palengke. Sinamahan ko po siya kasi yung mga kapatid niya, binilihan niya ng mga damit, tsaka tsinelas, kasi magpapasko po talaga Bago ang ginawa po nung kapitbahay namin, isinama po siya sa Sky King. Bago sabi ko, Lord, bakit ba ganito? Bakit ganito dinadanas ko? Ayaw ko na, Lord, magbibigti na lang ako kasi 1 linggo na lang ako iyakan ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Dumating naman po yung anniversary. December 30 po, walang-wala po talaga kami. Pagdating po ng 31, nakabili po ako ng itlog, 10 itlog. Nakabili din po ako ng argas. Thank you talaga sa mga kay Pastor at saka kay si Isel at saka po dun sa taong yung pong na-stroke. Gusto ko pong gumanti sa kanya kasi yung pong mga biyaya po na natanggap ko dito sa church. Thank you po sa mga taong tumulong po sa amin. At yun po ang ginawa kong panumula sa hanap buhay ko. Ngayon po, may sarili na po akong hanap buhay. Thank you po talaga sa inyong lahat. Hindi ko po kayo makakalimutan at hindi ko po kayo tatalikuran kahit ano pong mangyari.
Tsaka yung biyanan ko po, tanggap na rin niya ako. Dati, nagpapatuto ako. Lagi niya ako sinasabihan na ayaw niya sa akin. Pero ngayon po, nangingi na po siya ng sorry sa akin. Thank you so much, Lord. Praise God. Ano man ang hilingin natin sa Lord, na may pananampalataya, ibibigay niya sa atin. At bibigyan tayong mga kapatiran, tayo rin naman magtutulungan. Sino pa nga ba? Diba? Kaya maraming salamat sa Panginoon. Mayroon pa? Okay na? Okay na. Okay, welcome na natin ang ating pastor, si Pastor Nonon Castillo na magbahagi ng... Ay! Pastor Chopel. Pogi. Pastor Non na lang. Pastor, buong-buo naman eh. Pastor Non Castay. Pastor Non Casimiro. Nagrumble na eh, no? Magbahagi ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin. Sorry. Alam niyo, yung facilitator din kanina, nagkakamali sa pangalan ko. Yan. Live ho tayo. Hindi. Tao lang. Okay, so ngayong hapon po, ako muna po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay lang naman sa inyo? Okay. Yan. Hindi ko po alam kung kamusta na si Pastor eh. Kanina kausap ko siya eh. So, siguro ba medyo nagpapahinga. So, una sa lahat, nagpapasalamat kami sa bawat isa sa inyo sa inyong pagtulong, pagsuporta no, sa ating anniversary celebration. Sino ba sa inyo nandun ng linggo? Taas ang kamay. Yan. So, praise God. So, yung iba, na-miss ninyo. Yan. So, salamat. Tigit sa lahat sa presensya nyo. At naging matagumpay po ang ating selebrasyon. At ano sabihin ko? Yun, bali, nagpapasalamat talaga kami sa inyong lahat. Ano? At actually, kumbaga, ito ang simula uli ng bagong taon. No? Kasi hindi naman, kumbaga, katatapos na lang ng ating anniversary. Ibig sabihin, ito ngayon ang start ng ating 40th year. Amen? Yan. At next year ay isi-celebrate natin ang 40th anniversary. Amen? So, dapat special ang celebration natin, no? Dahil 40. Ayan. So, at mahalaga po talaga na sa simula uli ng taon ay tayo ay merong panibagong sigla, panibagong katapatan, no? Panibagong kasigasigan para sa Panginoon. Amen. So, praise God, no? At yan po. Pero alam niyo po mga kapatid, alam ko na habang tayo po ay nagse-celebrate, no? At kahit ngayon nandito tayo, meron pa rin tayong mga kapatid na dumadaan din sa mga pagsubok, no? Actually, yung ating pong driver ng jeep ng Sunday, si Brother Wilmar, galing pa ho yun sa Heart Center nung linggo. No? Dahil commitment niya talaga mag-drive, hindi siya lumiban, pero ilang araw lang po, yung tatay niya po kasi na-confine sa Heart Center. Pero ilang araw lang po ang lumipas, pumanaw na rin po yung tatay niya. No? So, ang balita nga po sa akin ngayong hapon, ay pupunta po yung siya, yung asawa niya, maaaring may iba pang mga miyembro ng pamilya nila, pupunta sila sa Mindoro dahil nga ililibing po yung yung asawa niya, no? So mamaya po bali pangunahan ko na po kayo, meron tayong special offering mamaya bilang tulong natin sa ating kapatid, no? Kila Brother Wilmar at Sister Rolina. Dahil marami rin talaga silang mga naging gastusin itong mga nakarang mga araw at ito pa mga susunod na araw. Okay? So, praise the Lord. At tayo po ba ay handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen? Tayo pong latay tumayo at babasahin ko po ang ating pinaka-text sa hapong ito. Actually, yun din pong ating
text nung ating anniversary ang aking babasahin ngayon at ito rin po ang mensahe ng Panginoon sa atin patungkol sa pagiging matatag, no? Standing firm. So ang sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Yan, sabi sa New International Version, "Therefore, my brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain." No? Sa Tagalog, ang sabi, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo, no? At huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Amen. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, muli po, nagpapasalamat kami sa nagdaang linggo ng iyong pag-iingat, ang iyong pagtulong, ang iyong pagsama sa amin. Salamat, O Diyos. At tunay nga, Panginoon, na kayo po ay parating tapat at mabuti sa iyong mga anak. At sa hapong ito, Panginoon, dalahin ko po na muli niyo pong ibuhos ang iyong presensya at ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu sa bawat sa po sa amin. Bigyan niyo po kami ng spiritual na pangunawa at karunungan upang lalo po namin kayo makilala at malaman po namin ang mga espiritual na yaman na inilaan niyo sa inyong mga anak. Lalo na po ang iyong salita sa hapong ito. Panginoon, at dinadalangin din po namin ang patuloy na pag-aaliw, patuloy na pagpapalakas na gagawin niyo po sa pamilyang Dimaano at maging Lord sa iba pang mga kapatid po namin, maging Lord yung pamilyang Barcoma, Panginoon, at ang iba pa, O Diyos, na mga kapatid po namin na dumadaan din sa mga mabibigat na pagsubok sa mga sandaling ito. Kayo po ang magbigay ng katatagan at kalakasan sa bawat isa. At muli po, abutin niyo po ang bawat isa ngayon sa pamamagitan po ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu. At ang iyong lingkod ay muli niyong itago sa likuran ng iyong kalawalatian. Panginoon, sa inyo po namin binabalik lahat ng kapurihan, kalawalatian sa pangalan namin, Panginoon Yesus, at ang lahat na pinatatatag ng Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Praise God. Sige po, maharap po kayo makaupo. Yan. So ang ating tema ay standing firm. Oh? Yeah, pag sinabing standing firm, ibig sabihin na nakatayong matatag. No? Nakatayong matatag. Teka, saglit lang po. Siyempre, tinutukoy natin ay yung katatagan natin sa ating spiritual na buhay o sa ating pananampalataya. Pero alam din natin na yung kahit yung physical na pagtayo ay sa simula, maring kaya natin, pero pag tumatagal, tayo ay nangangalay. Amen, kapatid? No? Alam niyo, nung panahon nung aming panahon noon, I think naging popular yung tinatawag na Guinness Book of World Records. Alam niyo ba yan? Yung mga, halimbawa, yung mga pinakamatangkad na tao sa mundo. No? Yung pinakamabilis tumakbo. Yan, naka-record yun, nakatalayo sa isang libro. No? Actually, meron nga akong isang libro na gano'n, yung Guinness Book of World Records. Pero siyempre, taon-taon siguro, nare-revise yun dahil may mga bagong record na naman. Pero tininan ko lang, no, sinearch ko lang, ano ba yung record ng pinakamatagal na nakatayong tao? No? Gaano ba yung pinakamatagal ng isang tao ay nanatiling nakatayo? At alam niyo mga kapatid, ang world record ng pagtayo na tuloy-tuloy ay 80 hours and 35 minutes. 80 hours. 80 hours. Ilang araw yon?
halos mahigit 3 araw yon, di ba? Kasi sa isang araw, merong 24 hours. Times 3, 72. Eh yun, 80 hours. No? At ang may world record nito, ang pangalan niya ay si Karan Singh. Karan Singh. Siya ay taga-India. Yan. No? Kaya natanong sa akin kanina ng ibang mga kapatiran, natutulog ba yun? Okay. Sabi lang doon sa nabasa ko, siya daw ay natutulog lang ng 2 oras. Pero inisip ko lang, paano kaya nakatulog yun? Nakatayo pa rin? No? Paano ba yun? Nakasandal o paano? Hindi ko na alam. Pero 80 hours, 3 araw na nakatayo. No? Napakatatag ng taong yan eh, mga kapatid. No? Gusto ibang talunin yung record na yon? Ha? Hindi na mahalaga yan, di ba mga kapatid? Ang mahalaga ay hindi yung kung gaano ka katagal tumayo physically, pero ang mahalaga ay gaano ka nakatagal tumayo sa iyong spiritual na buhay. Amen, mga kapatid? Amen? Dahil ang sabi nga sa atin, magpakatatag tayo. Huwag tayong matitinag. Alam niyo po, ang buhay natin dito sa mundo talagang puno yan ng mga pagbaka, puno yan ng mga hamon, ng mga problema. At minsan talaga yung mga bagay na yon ay kumikilos para tayo ay panghinain, para hindi tayo manatiling nakatayo, no? Spiritually, no? Gusto tayong ibagsak. Gusto tayong patumbahin. Pero ang sabi sa atin ng ating Panginoon, magpakatatag tayo. At huwag tayong matitinag. Alam niyo ba na pag si Lord ay may binigay na utos sa atin, binigay niya yan dahil alam niyang magagawa natin. Amen? No? Kasi kung sinabi niya yan at hindi naman pala natin magagawa, nakaka-discourage. Di ba? Pero si Lord, pag meron siya binigay na utos sa atin, magtiwala po tayo na magagawa natin yan sa tulong pa rin niya. Sa tulong niya. Kaya nung sinabi ng Panginoon through the Apostle Paul na be steadfast o kaya stand firm, no? And let nothing move you, magagawa po natin yan. So titingnan po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ibig sabihin nung magpakatatag tayo? Tapos titingnan natin, ano ba yung mga sitwasyon na kailangan po tayong maging matatag? At pinakahuli, titingnan natin, at isa pa rin titingnan natin, paano ba tayo magiging matatag? At pinakahuli, anong magiging resulta ng ating pagiging matatag? Okay? So, balikan natin itong 1 Corinthians chapter 15. Sa verse 58, ang sabi diyan, therefore, o kaya nga, no, therefore, my dear brothers, kaya nga mga kapatid, alam mo pag nabasa niyo yan sa Bible, therefore, ibig sabihin yan, merong nauna. May naunang sinabi, at ang resulta nun ay therefore, o kaya nga. Okay? So, kailangan makita natin yung nauna. Ano ba yung sinabi ni Pablo? Na dahil doon, kaya nga, tayo ay magpakatatag. No? Naalala niyo po ba yung mensahe ng ating pastor noong nakarang linggo? No? No? Na kaya tayo nakakatayo dahil doon pa lang sa krus, ang ating Panginoong Yesus ay siya ay nagtagumpay. Amen. No, di ba? Naalala niyo sinabi ni Pastor Nap sa John chapter sa John, sabi niya, it is finished. Natapos na. Okay? So, tingnan muna po natin kung ano yung mga sinabi ni Apostol Pablo magmula verse 54. Okay? Ang sabi rito, okay.
Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang kamatayan, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Gusto kong basahin yung verse 57. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? At pagkatapos na sabi niya, kaya nga magpakatatag tayo. Okay? Kaya tayo pwede tayong magpakatatag dahil si Jesus ay nagtagumpay. Amen mga kapatid? No? The basis for standing firm is none other than the victory of our Lord Jesus Christ. At tamang-tama, yun ang pangalan natin. No? Alam niyo ba kung ano rin ang theme verse ng ating church? Pinaka-verse natin? Etong 1 Corinthians 15:58. No? Kaya dapat memorize na. Actually, 1 Corinthians 15:57 pala. Kaya dapat memorize natin yan. So, ano ba itong tinatawag nating tagumpay ng ating Panginoong Yesus? Sabi nasa natin, makikita natin, una, sabi rito, nalupig na ang kamatayan. Ganap na ang tagumpay. So ang unang pinagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus ay ang kamatayan. Okay? Sabi diyan, O death, O death, where, O death, is your victory? Okay? At nauna ron, death has been swallowed up in victory. No, ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay na muli, pinatunayan niya na siya ay nagtagumpay sa kamatayan. Hindi siya kayang pigilin ng kamatayan. Death couldn't hold him back. At nung siya ay nabuhay na muli, yun ang pinakita niya, na siya ay nagtagumpay sa kamatayan. Amen? At sinabi rito sa verse 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Okay? The sting of death is sin. At wala na ring kamandag ang hindi na rin nagtagumpay yung kamandag ng kamatayan na kasalanan. No? Dahil doon sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Kaya isa pa rin pinagtagumpayan ng ating Panginoon ay ang kasalanan. Ang kasalanan. Bakit? Dahil nga yung kasalanan, yun ang kamandag ng kamatayan. Kaya nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. So kung napagtagumpayan ng Panginoon Jesus ang kamatayan, napagtagumpayan na rin niya yung nagdulot ng kamatayan na wala iba kundi yung kasalanan. Okay? At isa pa rin napagtagumpayan ng ating Panginoon ay walang iba kundi, ano pa kaya? Naalala yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 33? Sabi niya, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. No? Sa mundong ito ay may kapighatian. Pero, ang sabi ng Panginoon, na lakasan natin ang ating loob dahil napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Ano ibig sabihin nun na I have overcome the world? I believe na tinutukoy doon ng Panginoon na napagtagumpayan niya ay yung lahat ng pwede nating maranasan sa mundo. Amen? Di ba ang ating Panginoong Yesus, naging tao siyang katulad natin? So, kung ano yung naranasan natin, naranasan ng ating Panginoon. No, yung mga pagsubok, yung kahirapan, at marami pang iba. No, pag-uusig at marami pang iba. Lahat ng yan napagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi ng Panginoon, lakasan natin ang ating loob dahil
Praise, praise. Yan, napagtagumpayan ng ating Panginoon. So, ang gusto ko makita natin, una, yung katotohanan na si Jesus ay nagtagumpay. Pero itong isa pa rin magandang katotohanan. Sabi sa verse 57, salamat sa Diyos, but thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. So hindi lang si Jesus ang nagtagumpay, pero sabi ni Apostol Pablo, salamat sa Diyos dahil siya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, hindi lang si Jesus ang nagtagumpay. Binibigyan din tayo ng Diyos ng tagumpay. Amen, mga kapatid. No? Kung anong tagumpay ng Panginoon, yun din ang tagumpay natin. Kung anong napagtagumpayan niya, mapapagtagumpayan din natin. At yun ang basihan ng ating pagiging matatag. Kaya tayo pwedeng maging matatag dahil si Jesus ay nagtagumpay at si Jesus ay nagbibigay din sa atin ng tagumpay. Nasaan ba si Jesus? Nasaan si Jesus? Nasa atin. So kung ang Diyos, kung si Jesus ay nasa atin, sabihin nga natin, kung si Jesus ay nasa akin, sino ang laban sa akin? Amen? No? So hindi rin tayo madadaig o matatalo ng anumang puwersa, ng anumang sitwasyon dahil si Jesus ay nasa atin. So yun ang basihan. Yun ang dahilan kung bakit nasabi ngayon ni Apostol Pablo sa verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo. Now, ano ibig sabihin ng pagiging matatag? No? So tingnan natin ngayon yung command sa atin to stand firm. Ano ibig sabihin nito? Magpakatatag. Huwag matitinag. Now, ako po talaga, pag ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ayaw kong, kung ano yung akin lang pangunawa, yun ang aking sasabihin. No? Aalamin ko talaga kung ano ang ibig sabihin ng salita sa original na lengguwahe nito. Nung sinulat to ni Apostol Pablo, anong ibig sabihin niya na magpakatatag? Actually, ang sabi sa New International Version, stand firm. Stand firm. Pero sa King James Version, ang ginamit na salita ay be ye steadfast. Be steadfast. So anong ibig sabihin ng pagiging steadfast? Ang sabi nga, to be steadfast is to be settled. No? To be settled. Pag sinabing settled, yung nakapirmi ka na. Okay? Hindi ka na mauuga dyan sa kinilalagyan mo. No? Naka-stay put ka na dyan. Amen? No? You are settled. Nakapirmi ka. And it, metaphorically, sabi nga dyan, it is being settled, yung moral fixity. Pag sabing moral fixity, yung nakapirmi ka sa moralidad mo sa buhay. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung tama, kung ano yung dapat, kung ano yung nakalulugod sa Lord, nagagawa mo yon. Okay? O kaya, ibig sabihin din ito is to be firm, to be secure. Pagiging matatag. Okay, ano na ibig sabihin nung pangalawa? Sabi doon, let nothing move you. O kaya sa King James, unmovable. Unmovable. So, ang ibig sabihin lang din ito ay to be firm. Ganon din. Maging matatag. To be immovable. Hindi ka naalis sa iyong kinilalagyan. Pag sinabi kasing move, you are, ibig sabihin, to shake. Yung ikaw ay, ano ba yan?
ugain o kaya ikaw ay ligligin o kaya ikaw ay tinagin. Okay? And it speaks of yung action daw ng mga stormy wind. Pag sinabing to move, parang parang gusto kang ugain ng malalakas na hangin na parang yung hangin ng bagyo. No, kaya nga meron akong nakitang isang larawan na siguro medyo makapag-illustrate niyan. Tingnan niyo yung taong yan, nakatayo siya sa kabila ng yung malakas na bagyo. Di ba? Malakas na hangin. Di ba? Di ba? Sige, ako lang kung naranasan niyo yung sumugod kayo sa bagyo o kaya malakas na ulan. No? Halos natatangay ka nung lakas ng hangin, di ba? Pero to be unmovable ay nakatayo ka pa rin kahit malakas yung hampas ng hangin sa iyo. Yung hampas ng mga pagsubok, ng mga problema, nakatayo ka pa rin. Amen? Yun ang sinasabi doon. Okay? So, tinignan ko lang sa Biblia, yung mga pagkakataon na kung saan sinabi ni Lord sa mga tao na stand firm. Para makita ko yung mga sitwasyon. Ano ba yung mga sitwasyon na kailangan tayong talagang magpakatatag? At meron lang akong nakitang ilang mga sitwasyon na kung saan kinakailangan talaga tayong maging matatag. Una, we need to stand firm when we are facing seemingly great and unsurmountable challenges or battle sa buhay natin. Ibig sabihin, kailangan tayong magpakatatag kung tayo ay may hinaharap na mga malalaki at parang tila hindi malampasang mga pagsubok o kaya mga hamon sa buhay. Di ba minsan may mga dumating sa atin na minsan naisip natin, kaya ko ba to? Di ba? Amen? Di ba naisip mo, kakayanin ko ba to? Malalampasan ko ba to? No? Kasi napakalaki. Minsan biglaan pang darating sa'yo. Nasa ganong mga mga sitwasyon, ano yung mga naramdaman natin? No? Ay naramdaman natin. Halimbawa, na-diagnose ka na meron ka palang cancer. No? O kaya, nabalitaan mo na yung mahal mo sa buhay ay na-aksidente. No? O kaya, yung mga gano'n. No? Anong naramdaman natin, mga kapatid? Una, nagkakaroon tayo ng takot. Tapos nagkakaroon tayo ng discouragement. Parang nawawalan tayo pinanghinaan tayo ng loob. At nakakaramdaman tayo ng, lalo na pag nakikita natin na parang napakalaki ng problema, yung tinatawag na despair. Nawawalan tayo ng pag-asa. At pwede rin tayo magkaroon ng kabalisahan. Nag-aalala tayo. Now, alam nyo, meron lang akong ipakikita sa yung 3 sitwasyon sa Lumang Tipan na ganito ang naranasan din ng mga tao ng Diyos. Una, kung naalala nyo, nung yung mga Israelita ay tinuro ng Panginoon na makalaya na mula sa Ehipto, nung nandun na sila sa ilang, nagdalawang isip yung Paraon. Sabi niya, naku, bakit ba natin pinakawalan itong mga taong ito? Habulin natin sila. Di ba? Mabasa natin sa Exodus chapter 14, verse 10, ang ganito. Sabi dito, pinagarian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Okay? Kaya gusto ko lang makita lang muna natin sitwasyon. Kasi later on, mababasa natin kung ano yung sinabi naman ni Lord sa kanila. At alam niyo mga kapatid, ang parating sinasabi ni Lord, stand firm. No? Magpakatatag kayo. Tapos meron siyang sasabing dahilan. Natitingnan natin yan. Pero gusto ko lang muna natin makita yung sitwasyon. So, sabi rito, sila ay pinagarian ng matinding takot.
So maring meron sa atin na kamakailan lang ay naranasan natin yan o kaya ngayon, itong mga panahon ito, meron tayong takot sa puso natin. Okay? Pangalawang halimbawa nito, kung naalala ninyo, sa 2 Chronicles chapter 20, Second Chronicles chapter 20, sa verse 1, sabi rito, dumating ang panahong nilusob ng mga Moabita at Amonita si Hosapat. Okay, so, gano'n na naman. Ito, hindi lang isang, sabihin natin, isang grupo ng mga tao ang lumusob sa kanila. Tatlong hukbo na nagsama-sama at nilusob ang bayan ng Diyos. At sabi nga dito sa verse 3, na bahala si Hosapat at siya'y sumangguni kay Yahweh. So ito naman, nagkaroon siya ng pagkabahala. No? Medyo kasama ng takot at pag-aalala. Okay? So yun ang pangalawang sitwasyon. At pangatlo, sa Isaiah chapter 7, verses 1 and 2. Na bakit ko tinignan tong Isaiah chapter 7? Ewan ko lang kung narinig niyo to kay Pastor, pero malimit kong narinig kay Pastor yung Isaiah chapter 7 verse 9. Ewan ko lang kung natandaan niyo. Malimit binabagit ni Pastor Napian yung verse na yan. Nasabi sa Isaiah chapter 7 verse 9, nasabi dyan, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kung hindi ka tatayo ng matatag sa iyong pananampalataya, hindi ka talaga makakatayo. Okay? Now, merong context yan. Merong dahilan kung bakit yan ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kasi noong panahon na yon, ang Juda ay sasalakayin din ng tatlong puwersa. Okay? At nakakalungkot pa, yung isang puwersa doon ay kapwa nila Israelita. Yung mga taga-Israel, sumama doon sa mga kalaban nila at lulusubin sila. Okay? So, makikita natin, etong mga sitwasyon na to ay naranasan din natin. So, yung may mga, pag meron tayong hirap talagang parang napakabigat na problema. No? Yon ay panahon, yan ang panahon na sasabihin ni Lord sa atin, magpakatatag ka. Okay, mga kapatid? Okay. Pangalawang sitwasyon, nakita ko lang ito no, sa Bagong Tipan. Sabi ang pangalawang sitwasyon ay pag tayo ay nakaharap din ng mga tinatawag na mga doctrinal issues. Ano ibig sabihin? Halimbawa, may mga kumakalat na maling katuruan na hindi ayon sa salita ng Diyos. O kaya merong nagpapaliwanag sa iyo, may nagtuturo sa iyo ng maling katuruan. Pero medyo napapaniwala ka at medyo nag-aalin ka na ngayon sa iyong paniniwala. Kailangan din, sa ganung mga sitwasyon, kailangan din tayong magpakatatag. Okay? Kasi alam nyo, sa mahuling araw na to, talagang isa talaga sa gagawin ng kaawa, yung tinatawag na deception. No, yung panlilinlang niya sa atin. Naalala ko tuloy, meron akong mga kamag-anak ko, na mga at least dalawang pinsan ko na yung isa ay napasama sa isang talagang maling pananampalataya. Pero kahit paano na siya ron. Nakaalis na siya ron. Pero yung isa talagang napunta siya sa isang samahan na nagtuturo ng mali. Pero Kristiyano na siya. No? Nang tinuturo na kailangan daw talagang mabautismohan ka sa tubig para lubos kang maligtas.
No? Ewan ko lang kung narinig yung mga ganong katuruan. Pero itong grupo na to, na sinalihan niya, talagang nagko-quote pa ng mga verse sa Bible. No? So kahit tayong mga Kristiyano, pwede tayong maligaw. Amen, mga kapatid? No? Pwede tayong maligaw ng kaaway. Pero kung merong ganyang mga dumarating sa atin, kailangan din tayong magpakatatag. Halimbawa na lang. Bigay lang ako ng dalang halimbawa sa Biblia. Sa Galatians chapter 5 verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin muli. Bakit sinabi yan ni Apostol Pablo? Kasi doon sa mga kapatiran sa Galacia, may pumasok na mga grupo ng mga tao na ang pangalan ay, ang tawag sa kanila ay mga Judaizers. Itong mga Judaizers, tinuturo nila na hindi sapat na ikaw ay sumampalataya lang kay Kristo. Ang kailangan mong gawin, dapat sundin mo yung ilang mga iniutos sa kautusan. No? Ito kasi mga taga-Galacia, siyempre mga Hentil sila, hindi sila Hudyo. Pero sabi ng mga Judaizer na to, uy, kailangan sumunod pa rin kayo sa kautusan ng mga Hudyo. No? So, ang tawag po dyan ay legalism. Na parang sinasabi, para ka talaga maligtas, dapat gawin mo to, gawin mo yan. Kaya sinulat yan ni Apostol Pablo yung Galacia para sabihin sa kanila na mali yung tinuturo ng mga taong yon. Amen, mga kapatid? Okay? Dahil ang tayo po ay naligtas lang sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Kaya kung may magsabi sa iyo na, ay hindi sapat yung pananampalataya, dapat magpabautismo ka sa tubig. Dapat gawin mo to, gawin mo yan. Well, maling katuruan yun. Okay? Now, pangalawa, sa ikalawang Tesalonica, kabanatang 2, isa pa rin pagkakataon na sinabi ni Pablo na kailangan sila ay magpakatatag. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, sabi rito, tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon Kristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanik namin sa inyo mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya sulat na galing sa amin. Meron kasing kumakalat na balita o katuruan na dumating na yung araw ng Panginoon. Ano ba yung araw ng Panginoon? Yung the day of the Lord. Dahil sa Bible, pag sinabing the day of the Lord, tumutukoy rin yan sa yung pagdating ni Lord. So may mga kumakalat na katuruan na dumating na si Lord. Okay? So medyo nag-aalala yung mga kapatiran, dumating na pala si Lord, but nandito pa kami. Di ba? Parang sinabing yung nag-rapture na. Di ba? Okay. Pero nandito pa tayo. So ang sabi ni Pablo, naku, huwag kayong maniniwala ron. Huwag kayong maniniwala ron. At kaya nga sinabi niya, later on sa kanila, na sabi niya sa verse 15 ng 2 Thessalonians chapter 2, sabi niya dyan, kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Okay? Manatili kayong, ano sabi niyan? Manatili kayong matatag sa mga katotohanan. Okay? So yun ang pangalawang sitwasyon. Pangatlong sitwasyon na kailangan tayo maging matatag kapag tayo po ay humaharap sa mga tinatawag na mga espiritual na labanan. When we are facing spiritual battles. Dahil dyan sa Ephesians chapter 6, ilang beses mababasa natin na sinabi ni Pablo, stand firm. Stand firm. Bakit? Dahil meron tayong spiritual na kaaway. Amen. Sinong ating kaaway? Okay, tama.
So ang kaaway natin ay mga espiritual na puwersa. Hindi natin kaaway yung taong nanira sa atin. Hindi natin kaaway yung nang away sa atin. Hindi. Ang kaaway natin ay si Satanas at ang mga kampon niya. At ano ba yung mga ginagawa ni Satanas? Siya ay manunukso. Diba? Siya ay nag-aakusa. Siya ay nagdudulot ng sama ng loob sa atin. Siya ang nag-aano sa atin na huwag tayong magpatawad. Diba? So, yun yung mga halimbawa. At tayo talagang nakakaranas tayo parati yan, spiritual na labanan. Pero sa ganung mga sitwasyon, kailangan tayong maging matatag. Amen, mga kapatid? Pang-apat at pinakahuling sitwasyon, kapag tayo ay humaharap, tayo nakakaranas ng paghihirap o yung tinatawag na suffering sa buhay natin. Sabi sa James chapter 5, sa verse 8, Santiago 5:8, gising pa po ba kayo mga kapatid? Tingnan niyo yung mga tabi ninyo kung baka sila ay nilalambitinan na ng mga sabi niya pag yung inaantok daw, may nakalambitin daw dyan. No? Tinutulak pa baba. Okay. Amen. Hindi. Okay. So sabi rito, James chapter 5 verse 8, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo yung loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Okay? Be patient and stand firm. Now, yung context kasi ng libro na yan, ng James, kaya sinulat yan ni Apostol Santiago, dahil yung mga kapatiran dumadanas ng pag-uusig. So, dumadanas sila ng suffering because of persecution. Now, siyempre, maraming iba't ibang uri ng suffering. Pwede yung nagsasuffer ka physically. No? Meron kang sakit. O kaya nagsasuffer ka financially. Meron ka ring sakit. Yung bulsa mo may sakit. Diba? Okay. Ano pa? Pwedeng emotional suffering. No? Merong mga taong gumugulo sa'yo. No? Okay? And may mga hindi maayos na relasyon. No? Actually, sa James, ang isang binanggit dyan, si Job. Di ba? Si Job. Classic example ng isang taong talagang dumanas sa matinding paghihirap. No? Sa simula, matatag si Job. No? Kahit na sabihin pa sa kanya na sumpain niya ang Diyos, no? Sabi ng asawa niya, ano ka ba naman? No? Sumpain mo ng Diyos. Di ba? Kaya minsan naisip ko, ano kaya, baka nasa isip ni Job, sana nung bumagsak yung kisame ng bahay, sana kasama na rin yung asawa ko ron. Di ba? Yung asawa niya kasi hindi siya sinusuportahan, di ba? Di ba? Siya pa yung nag-uulok sa kanya na sumpain niya ang Diyos, di ba? Pero hindi, wala naman sa Bible yan. No? Nagkaroon siya ng sakit, no? Matinding mga nawala yung kabuhayan niya. No? Pero alam niyo, sa ganong mga sitwasyon, kailangan pa rin tayong magpakatatag. Pag tayo dumadanas ng matinding paghihirap, stand firm. Okay? So, binigay ko lang po yung mga sitwasyon na yan, na kung saan sinabi ni Lord, magpakatatag tayo. Okay? Pero ang isang mahalagang tanong, paano tayo magpapakatatag? Amen? Paano tayo magpapakatatag?
Well, una sa lahat, tayo magiging matatag kapag tayo po ay patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang sabi nga sa Isaiah chapter 7 verse 9, yung sabi ko malimit na binabanggit ni Pastor itong verse na to, if you will not stand in your faith, you will not stand at all. Okay? So kung halimbawa, ang ating pananampalataya ay nanghihinawa na o kaya ito ay gumigewang na, no? Nako, hindi talaga tayo makatayo. Hindi. Yan ang sinasabi doon sa talatang yon. Na kung hindi tayo magpapakatatag sa ating pananampalataya, hindi talaga tayo makakatayo. So, ang unang-unang gagawin natin para tayo magpakatatag ay sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Ngayon ang tanong, anong sasampalatayanan natin sa ating Panginoon? Diba? So, balikan natin yung mga sitwasyon uli na tinignan natin kanina. Nung tinutulig sana ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, ito ang sinabi ng Panginoon through Moses. Exodus chapter 14, verse 14. Okay. Ang sabi sa Exodus 14:14, anyway, sa English, nakita niyo naman, no? Pero ito ang sabi sa Tagalog. Sa English, ano sabi? Moses, the Lord will fight for you. You need only to be still. Okay? Sabi ng Panginoon, okay, hinanap ko lang. Parang walang verse. Okay. 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawig anuman. The Lord will fight for you. Okay. Yun din ang sinabi ni Lord kay Jehoshaphat. No? Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 17. Sinabi ng Lord sa kanila, stand firm and, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. No, huwag kayong matakot. Dahil ang pakipagbaka hindi sa inyo. Ang pakipagbakang ito ay sa Diyos. Amen? No? Ibig sabihin, ang talagang kinakalaban nung magkakasanib na puwersa ng kalaban nila yun, walang iba kundi ang Diyos. Siya ang lalaban para sa kanila. So, ang unang bagay na pwede nating sampalatayanan ay yung katotohanan na ang Diyos ang makipaglaban para sa atin. Amen? Amen? Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Siya ang makipaglaban at siya ang tatalo sa ating mga kaaway. Yun ang ating angkinin. Una angkinin natin. Pangalawa, magtiwala tayo sa Panginoon na siya ang mag-iingat at siya ang magliligtas sa atin. Tingnan yung sabi ng Panginoon uli sa mga Israelita sa verse 13 ng Exodus. Ang sabi, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Okay? Sabi, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Alam niyo ba, ganoon din ang sinabi ni Lord kay Jehoshaphat at sa mga Israelita? Sa 2 Chronicles chapter 20, verse 17, ang sabi sa kanila, stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Magpakatatag kayo at makikita nyo ang pagliligtas na gagawin sa inyo ng Panginoon. So ang pangalawang pangahawakan natin ay yung katotohanan
ng Diyos ang mag-iingat at siya ang magliligtas sa atin. Amen, mga kapatid? Okay? So, ulitin ko yung una, magtiwala tayo ng Diyos ang makipagbaka, makipaglaban para sa atin. Pangalawa, siya ang mag-iingat at siya ang magliligtas sa atin. Pangatlo, bagamat wala ito dun sa ating pero naniniwala ako mga kapatid, nais ang Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya na siya ang magpapatatag sa atin. At sabi sa Romans chapter 14 verse 4, sabi diyan, to their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Amen? No? Kaya ng Panginoon na itayo at patatagin ang kanyang mga lingkod. The Lord is able to make us stand. Meron ang tanong kayo, anong pipiliin nyo? Alam niyo, wala nito sa atin, pero sa Amerika, dahil sa minsan tindi ng lamig, yung mga lawa nila yun, nagiging yelo. Di ba yung mga nagkakaroon ng ice yun, no? Anong pipiliin nyo? Ano bang, ano bang mas ligtas? Yung aapa ka sa manipis na yelo, pero meron kang malaking pananampalataya. O aapa ka sa lawa na frozen na makapal ang yelo, kahit medyo maliit ang pananampalataya mo. Anong mas pipiliin niyo, mga kapatid? Manipis, pero malaking pananampalataya. Ako, mga kapatid, pipiliin ko makapal. Kahit maliit ang pananampalataya ko. Alam niyo kung bakit? Dahil palagi ko, kahit gano'ng kalaki ng pananampalataya mo, kung talagang manipis yung yelo, pag umapa ka ron, ano talaga yun? Di ba? Bibigay yun. Amen? Amen? Pero yung makapaling yelo, kahit medyo mahina ang pananampalataya, pero matibay ang tinatapakan mo, ligtas ka. Ano pinupunto ko ron? Kaya tayo nakatayo dahil matatag yung ating tinatayuan. Amen? Sino ang ating tinatayuan? Walang iba kundi si Jesus. He is our firm foundation, mga kapatid. Siya ang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Nasabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, wala nang ibang pundasyon na naitayo kundi ang ating Panginoong Yesus. Kung siya ang pundasyon ng ating pananampalataya, mga kapatid, makakatayo pa rin tayo. Dahil si Jesus ay matatag. Si Jesus ay tapat. At alam niyo sa Bible, sa Old Testament, malimit binabanggit doon, na ang Diyos ay isang bato. God is our rock. He is the rock of our salvation. He is the rock which is higher than us. Siya yung matibay na bato na pwede nating tayuan, tungtungan. Na kahit magulo ang paligid natin, kahit matindi ang mga bagyo ng pagsubok sa paligid natin, pero kung nakatayo tayo sa matibay na bato, makakatayo pa rin tayo. Amen, mga kapatid? No? He is the rock on which we stand. Ayan. So, mag-aalas 3 na. Okay. Meron pa tayong komunyon, di ba? Sige, siguro isa na lang. Isa pong pwede natin gawin, panghawakan natin ang kanyang salita. Panghawakan natin ang kanyang salita. Nasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, dahil nga sila ay nalilito doon sa mga maling mga balitang natatanggap nila na dumating na si Lord. No? Ano sabi ni Apostol Pablo sa kanila?
2 Timothy chapter 2, verse 15. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we pass on to you. Magpakatatag kayo at panghawakan nyo yung mga katuruan na binahagi namin sa inyo. O kaya pwedeng sabihin natin, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Dahil kung ang salita ng Diyos ang ating pinahawakan, magiging matatag tayo, mga kapatid. Amen. Dahil katulad ng Panginoon, ang kanyang salita ay matatag. Ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Ang kanyang salita ay totoo. Amen, mga kapatid? Kaya panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon. Meron nga isang awitin na nung bago pa lang kami kay Lord, yung standing on the promises. Diba? Standing on the promises of God, my King. No? Medyo inano ko lang yung, sabi nga doon sa awitin na yon, standing, sabi doon, standing on the promises of Christ, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. So tingnan niya, sabi ron, pag tayo tumatayo sa mga pangako niya na hindi pumapalya, kahit pa yung bagyo ng pag-alilangan at takot ay humampas sa atin, sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos, tayo ay magtatagumpay. Dahil tayo ay tumatayo sa mga pangako ng Diyos. Amen? Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Amen? Yun ang tatayuan natin. Yun ang panghawakan natin. Yun salita ng Diyos. Magiging matatag tayo, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ay matatag. Amen? Sa mga kapatid, yan. Alam ko yung iba sa inyo ay, alam ko matatag naman kayo kahit matapos ako ng siguro mga 4:00, kaya nyo pa rin. Okay? Pero, hanggang dito na lang muna ako. Amen. Kasi meron pa tayong ibang gagawin. So tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Sa Diyos ang kapurihan. Kaya mga kapatid, magpakatatag, huwag matitinag, laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Praise God. Tutuloy na lang po natin to pag binigyan tayo ng pagkakataon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi niyo lang po kami sinabihan na magpakatatag at huwag matitinag. Pero binigyan niyo po kami mga dahilan. Binigyan niyo ako ng mga paraan para nga kami magpakatatag at huwag matitinag. Panginoon, alam ko marami po sa amin may mga kinakaharap na mga pagsubok. Na kung sa sarili lang namin, Panginoon, sa sarili lang namin lakas, maring kami ay pinanghihinaan ng mga pagsubok na yan. Pero salamat, dahil ang aming Panginoon Yesus ay nagtagumpay na. At ang kanyang tagumpay ay tagumpay din namin. Kaya inaangkin po namin ang iyong tagumpay, Panginoong Yesus, sa mga pagsubok na ito. At tulungan niyo rin kami na patuloy na magtiwala sa inyo. Na kayo ang Diyos na makipaglaban para sa amin. Diyos na mag-iingat at magliligtas sa amin. Diyos na magpapatayo at magpapatatag sa amin. Tulungan niyo rin po kami na parati namin panghawakan ang iyong mga salita. Sa pangalan aming Panginoong Yesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Lord. So, sandali po ito, tayo muna po ay dadako sa ating isang bahagi ng ating gawain. Yan po yung ating pagbibigay at tulad nga po ng
aking nasabi kanina, ay meron po tayong special offering para sa pamilya Di Maano. I believe kahit nakauwi na sila, pwede natin ipadala. Hello po, magandang hapon po. Anong oras na po? It's giving time. So, manalangin po muna tayo. Diyos aming amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, sa aming pagbibigay, buksan mo, Panginoon, ang aming puso't isip namin upang maunawaan namin, Panginoon, kung gaano kahalaga itong gawain na ito. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw ang makita, hindi ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang itatalakayan po lang natin, yung ikapo at handog. Kasi ang ikapo pala at handog ay magkaiba. Kasi nung ako inassign ni pastor noon, tinex ako, chinat ako. Nasaliksik ko po ito ang handog at ikapo. Ang ikapo pala ay katulad po dito sa tithes, sa ating, di ba nakikita natin, tithes, love, give, and pledge nakalagay dyan. Ang tithes pala ay kasampung bahagi ng ating kinikita, yung pagpapala natin. Kasampo, at ang ano naman po, ang love give, ay yung kaloob po natin sa Panginoon. Kasi po ako dati, marahil tayo din dito, wala pong, hindi, yung iba rito hindi naintindihan. Kasi po, ako kasi dati, nung nagsaliksik ako, naunawaan ko to. Hindi pala tithes lang ang pwede mong ikaloob. Kailangan magbigay ka rin sa Panginoon. Kasi ang sabi dito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 7, sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang magbibigay ng may kagalakan. So, ang tunay na handog ay hindi nasusukat sa halaga, kundi sa puso na nagbibigay. Sapagkat ang pagbibigay ay isang pribilehiyo na nagdadala ng kagalakan at pagpapala mula sa Diyos. So, ang pagbibigay ng ikapo at handog ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang paraan ng pagsamba at pasasalamat